For today's video guys, ay nangilaw nga pala kami sa napakagandang dagat na to. Mateo, laki. Bali mag-aalas 7 na ng gabi na mag-umpisa kami maglakad. Kaya kung pansin nyo ay medyo madilim na ang paligid. Biglaan lang kasi itong plano namin kaya kinargahan muna namin yung mga ilaw. At 6 kaming sama-sama na papunta doon. Bali etong lugar na to guys, ito yung tinatawag na Barangay Sabang. Pero hindi pa kami dito mangingilaw kasi yung spot namin ay malapit na sa Palkayangin. Sobrang layo nga nung nilakad namin kaya madilim na nung makarating kami dito. Di na rin kami nakapagpahinga ng maayos at diretso pangilaw na. Sayang pa din kasi sa oras kung magpapahinga pa. Kasama ko nga rin pala yung inaanak ko ngayong gabi. Di lang naman kami nandito guys kasi marami pang nangingilaw na iba. Kaya naghiwa-hiwalay na kami at kanya-kanya na ng pwesto. Unang naging huli ko nga ay kalantigas agad. Sakto lang naman yung size nito kaya dinakma ko na. Nakasalubong din ako dito ng ahas dagat o yung tinatawag na takip. First time ko lang makakasama yung inaanak ko sa pangilaw kaya hindi ko masyadong pinapalayo. Di niya kasi alam tong lugar na to kaya baka maligaw. Pero ang totoo niya na hindi ko rin to masyado kabisado. Kahit yung mga kasama kong iba hindi rin nila to alam. Sa kagustuhan naming mangilaw ay lakasan lang talaga ng loob. Pero madali lang namang makabalik dito kasi babaybayin mo lang yung gilid ng dagat. Kung saan tayo nagumpisa maglakad kanina ay doon din tayo aahon mamaya. Pero maiba tayo guys, nakahuli ako dito nang hindi ako pamilyar na alimango. Ngayon lang talaga ako nakakita nito at hindi ko alam kung nakakain ba to. Medyo nangihinayang naman ako kaya kinuha ko na din. Halos puro kalantigas yung mga nahuhuli namin dito. Sa sobrang lakas kasi ng alon ng dagat ay hindi kami makapunta sa medyo malalim. Kaya nagtitiis na lang kami sa mga batuhan. Meron din namang mga pailan-ilan, yun nga lang ay wala masyadong isda. Kaya para makaipon ay kinukuha na namin kahit medyo maliit. Nung una ay nagagawa ko pa silang dakmain. Pero habang tumatagal ay medyo masakit na sa kamay. At para hindi na sila makatakas ay pinapana ko na. Sabi ng iba guys ay pumapayat daw ang alimango kapag nagkakaroon ng tama. Pero gagawin lang naman natin tong ulam kaya ayos lang. May mga ilang pirasong hipon din kami na nahuli dito. Bali ang palatandaan namin para makabalik ay mga ilaw sa pinakambayan namin. Medyo malayo pa naman kaya siguro ay makakarami pa tayo. Sobrang dami din kasing nangingilaw dito sa napuntahan namin. Yung iba nga ay halos nagkakasalubong na. Kaya kung pansin nyo dito sa pinag-iilawan natin ay medyo malabo na yung tubig. Siguro ay may nauna na nangilaw dito. Pati nga yung butete ay hindi na rin pinaligtas nung inaanak ko. Ipapasalubong daw niya kasi sa papa niya yan pag uwi sa bahay. Sobra kasi siyang nag-i-enjoy dito sa ginagawa namin. Kahit nga yung mga isdang sobrang lilit ay sinasama niya na din. Tapos dito sa bandang batuhan ay nakasalubong naman ako ng maliit na igat. Balak-balak ko nga sanang hulihin to para alagaan. Ang kaso nga lang sobrang ilap niya tsaka madulas. Kaya binaling ko na lang yung atensyon ko dito sa isang isda. Napakaraming sablay na pana muna bago mahuli to. Buti pa nga yung inaanak ko guys kasi napakadali lang sa kanya na makahuli ng hipon. Dinadakma niya lang to gamit ang kamay. Samantalang lahat ng hipong nakasalubong ko ay hindi ko nahuli. Sobrang liit lang kasi ng likod nito kaya mahirap patamaan. Sa puntong ito ay napakahina na ng ilaw ni Utoy. Kaya tinutulungan ko na lang siya kapag may nakikita. Mateo, laki. Ang kaso nga lang guys, dumating yung oras na pati yung flashlight na gamit ko ay nalobat na din. Guys, inabot na kami ng lobat dito ni Utoy. Wala na rin halos ilaw yung kay Utoy. Makapunta na kami sa tabi, nandun na rin natin mga kasama namin. Medyo marami-rami na naman ito nahuli. Kami na namin papakita doon na. Wala ka ng ilaw. Oh. Aray ko. Kaya nagmadali na kami ni Utoy na pumunta sa Pangpang. Buti na lang talaga ay naisipan ko rin na magdala ng cellphone. Kaya may nagamit kami para makapunta doon sa mga kasama namin. Kami na lang pala ni Utoy ang hinihintay kasi kanina pa sila dito. Kaya habang naghihintay, tumambay muna sila sa may tulay. Di na kami nakapag-video pa uwi guys hanggang sa makarating sa bahay. Bale, eto nga pala yung naging huli ni Utoy. Medyo madami lang ng konti yung nahuli natin. Pero sapat na din to para sa isang ulaman. Tulog na nga yung mga kasama ko nang makauwi ako dito. Kaya tayo rin na mag-aasikaso netong mga huli para hindi masira. Karamihan kasi dito yung mga patay na dahil may mga tama. Kung hindi to lulutuin ay paniguradong mahahampok to. Bali ang gagawin lang natin pagluluto guys ay papakatihan sa tubig. Pero hinugasan ko muna to bago ilipat ng lagayan. May mga napasama kasi dito na mga buhangin. Tapos nilagyan ko lang to ng konting asin bago pakuluan. At makalipas ang ilang minuto ay eto na sila. Kahit tumagal to ng buong magdamag ay hindi na to masisira. Bali bukas na to lulutuin ng maayos guys at gagataan natin. So bali hanggang dito na lang muna for today's video. Bye bye! Tupin kasi sa akin!